praise and thank the Lord for this beautiful day. Pasalamatan, palakpakan natin ng Panginoon. It's good to be back with you again with St. Peter Community. Dito na yata ako tumanda sa St. Peter. And I consider this a praise and blessing from the Lord to be associated with a great company and great Christian community like St. Peter. Amen? Amen. My task this morning is to give some light and direction to your life and to my life. First, we start with the gospel just read a while ago. I would like to refer you to those verses that says, if a kingdom is divided against itself, it cannot stand. If a house is divided against itself, it will not be able to stand up. Ay, anong Father, ano naman kaugnayan namin dito? Di ganito. If St. Peter company is divided among itself, it will fall down. So, anong ibig sabihin ng Panginoon dito? What is the message of the Lord for you? In a very special way. Unity. Pagkakaisa. Iisang kumpanya ang pinagtatrabahuan ninyo. You should be united in your service to this company. Allow me now to share with you some points or guidelines on how to achieve unity in the workplace, where you are. Number 1, learn about each other. Hindi magandang pakinggan yung pupunta ka sa isang opisina, sabi mo sa isa, sino nga yung nandiyan sa katabi mo? Sa totoo lang, Father, hindi ko kilala yan. Sino nga itong, sa totoo lang, Father, hindi ko alam pangalan yan. Ay, taga saan ito? Ay, hindi ko alam yan. Ay, ilang taon na kayo makasama dyan? Hindi mo pa kilala yan kung sino yan? Ay, kung matumba ka, uy, tulong kung sino ka man, tulungan ako. Ayun. So, number 1, to achieve unity where you are working, learn about each other. Repeat. Kilalanin mo yan, kung sino yan. Malay mo, makausap mo yan. Blah, 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 blah. Tapos sabanggit mo, yung anak ko nga pala, alam mo, may anak ako, naghahanap ng trabaho. Ah, ganun ba? Meron ko alam na opening. Oh, ayun. Ay di nagkabunga yung inyong learning about each other. Yan. Number 2, ways to achieve unity in the workplace. Set clear goals. Ano ang dapat gawin ng department na ito? Ano ang dapat gawin ng section na ito? Anong mga goals natin? Ay, again, hindi magandang tingnan nyo pag may may evaluator na pinadala dito, sabi, ano ang inyong mga goals? Hindi ho namin na magmerienda, magmarites, yun, mag-may I go out, magdaldalan sa may water cooler. You know, what are the clear goals of your department, of your section? Kasi kung hindi ninyo alam, ganyan kayo, para kayong langgam, mga langgam na nabulabog, kanya dito, puta doon. Samantalang ang mga dedicated na mga langgam, forward, march! Isa ang pupunta natin, punta natin yun, may mga asukal doon. Ayun. What
are the clear goals of your department or your station, so to say. Number 3, have group activities and social events. Katulad nito, this is a spiritual, social activity. Kaya kayo merong mga paraffol, meron kayong mga outing, meron kayong mga birthday celebration, and so on. That is meant to get to know each other and to make your unity more cohesive, para mag-banding. Yun ang sinasabi dito, mag-banding kayo. Alam niyo yung iba mga kumpanya, libo-libo ang ginagastos. Libo-libo, alam ko yan. Kasi kung minsan nakukumbida ako, para saan? Team building. Team building. Libo yan, nasa budget na yan eh. Bakit? What for? Tanong ko yung isang director, bakit kayo nagtitim? Father, importante yun. They have to know each other. They have to support each other. They have to help each other. That is what makes our company grow when we collaborate together. Hindi yung watak-watak. Yan. Social events. Magkaroon kayo ng mga Christmas party, yung mga sinasabi ko, mga birthday party, anniversary, kung ano-anong anniversary ng kumpanya. Hindi lamang puro trabaho. Group events. Social environment. Yan. Next. Number 4. Have a safe work environment. Have a safe work environment. Maganda yung lagay ang loob mo na okay ang sitwasyon mo. Mawalang galang na, Ma'am Del and the rest of, sa mga nakatataas. Marami siguro sa inyo ang hindi naka-experience dun sa lumang opisina ng St. Peter. Pag nagkakaroon kami ng prayer meeting na ganito, parang sardinas. Bawal yun, unsafe yun. Pag may dumating na taga Bureau of Fire Management, sasabihin, this is not allowed. This is dangerous. Nasaan ang mga exit ninyo? Nasaan, bakit ganyan lang? Bakit kayo compress na ang mga Pilipino may compress. Ay, delikado yan. That is physically not safe. O, tingnan niyo ngayon. Kahit magpahiga-higa kayo dyan. Ang luwag. Ang luwag. I know, I have been there. Na-experience ko yan. Kasikipan na yan. Eh ngayon, luwag na luwag. Ilang floors ito? Ayun. And not only that, safe work environment. Walang mga sexual harassment. Bawal yan. Against the law yan. Baka mag-comment ka ng, uy, na hindi nararapat. Dapat alam mo, mga appropriate na comments o hindi. Baka sabihin mo, uy, Miss Beautiful, sobrang beautiful. Aba, sexual harassment yan. Hindi ko naman ibig sabihin na pwede sabihin, uy, ang pangit mo. Hindi yan. You should know at dapat ipaliwanag sa inyo ng mga kinauukulan ang limits ng ganyang mga sexual harassment. Because ang sino mang ma-sexually harass, may karapatang magdemanda, mananalo ka, milyon ang panalo mo. Bakit? Sagot yan ng kumpanya. Hindi ko tinatakot ang St. Peter. Alam niya ng St. Peter. Kaya napakaingat. Beware. Beware. Be careful. Next, number 5.
creative atmosphere. Para daw magkaisa, magkaroon ng creative atmosphere. Anong ibig sabihin niyan? Sasabihin mo, anak, be creative naman. Sa kapatid mo, be creative naman. Gamitin ang utak. I know there are several companies who reward, nagbibigay ng malaking pabuya sa mga empleyado na nakaka-propose ng ways and means to cut costs or to increase profits. Inaalagaan niya ng kumpanya para hindi umalis. Kaya binibigyan ng pabuya, binibigyan ng raise. Those who contribute by creating and giving, sharing new ideas on how to cut loss and increase profits, ay yan ay inaalagaan ng kumpanya. Binibigyan niya ng mga pabuya and reward. I know that because I've been to other companies giving talks. Sineshare sa akin yan ng mga, ako, Father, ini-encourage namin yan. And how to do it? One way, brainstorming. Sasabihin nung department head, nahuhuli tayo, yung ating section nahuhuli sa evaluation. Medyo mababa ang performance level natin. Sige, gather around. Mag-brainstorming tayo. Ibig sabihin, mag-isip ng mga ideas, mga ways and means how to improve our creativity and productivity. Yun. Otherwise, maiiwanan kayo. Ang hinahanap na empleyado ngayon, hindi yung tameme. Hindi ba tayo, I don't know. Sir, as far as I know, this is blah, 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 blah. Naku, mai-impress yan. I-report ka niyan sa department head. I-report yan doon sa kwan. Kasi naghahanap palagi yan ng mga ipopromote. Pero pagka tameme ka, what can you say? Hindi ko alam, sir. Wala akong alam, sir. Ay, diyan ka. Maiiwan ka. So, be creative. At meron akong nakausap na director somewhere, hindi dito, somewhere over the rainbow. Sabi niya, Father, inayos na namin yung aming workplace. Dati mga cubicles kami, napansin namin na mahina ang interaction kasi parang separated from one another. Nung pinagtatanggal namin yung cubicles, they got to know each other, they help each other, they support one another, masaya sila sa isa't isa. Edi nag-increase ang productivity. Yun lang ang isa. Hindi ko na maalala kasi kasama ako sa nag-bless. Third floor yata ang blinisan ko. Pero wala man ako napansin na mga ganyan. Anyway, those are things left to sa mga kinauukulan. Okay. So that is from the gospel we just read a while ago. Unity. If a kingdom is divided against itself, it cannot stand. If a house is divided against itself, it cannot stand. And by application, if Saint Peter is divided against itself, it will fall. At ang sinare ko sa inyo ay mga guidelines, some guidelines, hindi naman lahat, marami pa yan, some guidelines to create unity in the workplace. The second part of my talk concerns this new year. 27 January pa lamang ngayon, hindi pa huli ang lahat para balik-balikan o pag-usapan
ang tinatawag nating New Year's resolution. At the beginning of the year, ito kinukot ko lang ito. Do not put color in what I'm saying. At the beginning of this new year, 2025, the President of the Republic of the Philippines went on national TV and said the following. Kinukot ko lang. Ang sabi niya, kasabay ng lahat ng mga proyekto at programa ng pamahalaan ay kailangan natin ang kooperasyon ng bawat mamamayan. Cooperation of each other. Ito, personal comment ko na ito. Kamakailan lamang, may nahuli sasakyan ng Chinese spy, punong-puno ng latest gadgets, gathering information. Yung pala, kahit 500 meters away, maririnig nila ang conversation mo at marirecord nila. At ang masama pa dito, ang mga kaagapay ng Chinese spy na ito ay mga kapwa natin Pilipino. Saan ka nakakita ng ganyan? Kapwa Pilipino, binabagsak ang sariling bayan. Ay nasa niya, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nasa na yung mga palatang makabayan na yan? Itinatakwil pala, ayan, kahuhuli lamang. Yan. Kooperasyon ng bawat mamamayan. Ito pa sinabi ng BBM. Mga bagong pag-iisip at pag-uugali na dapat ay taglay ng Pilipinong humaharap sa mga makabagong hamon ng panahon. Panibagong pag-iisip, panibagong pag-uugali. Sabi niyo, ano naman yan? Mag-asawa. Sabi ng misis sa asawa niyang lalaki, sa husband, "Oy, shh! Bagong taon na ngayon, 2020, magbago ka ng pag-iisip mo, magbago ka ng ugali mo." Hindi ba sinasabi natin sa isa't isa yan? Sabi niya sa asawa, magbago ka. Magbago. Yan. Yan ang hamon sa atin, sabi ni BBM. Mga bagong pag-iisip at pag-uugali na dapat taglay ng Pilipinong humaharap sa makabagong hamon ng panahon. So, dapat sa New Year pala daw, bagong ugali, bagong pananaw. Hindi yung imamarites ka sa department, shh, halika. Akala ko nagbago na yun siya ganun. Ay, antaray pa rin. Ipagnobena nga natin kay St. Jude. Baka madala ni St. Jude yan. Magtirik tayo ng kandila. Hindi nagbabago. Itong isa mayabang pa rin. Maasta pa rin. Akala mo siya ang may-ari ng St. Peter. Panibagong ugali, panibagong pananaw, panibagong pag-iisip. Sabi pa ng BBM, ang bagong Pilipino ay disiplinado. Ewan ko lang, pagdating sa traffic, wala na yan. Git-git ang katakot-takot. Alam na hindi dapat dumaan doon sa bus lane, dadaan sa bus lane. Kaya nagtataka yung ibang mga bansa sa atin. The Philippines is really different. No discipline. I like it here. No discipline. Unlike in our country, a little violation, if you do not stop at the stop sign, you will be given a ticket.
If you will be given a ticket. I love it in the Philippines. There is no discipline. I love it. Yun. Mahusay at higit sa lahat, mapagmahal sa bayan. Mapagmahal sa bayan. Marami sa ating mga kababayan, wala nang ginawa kundi siraan ng Pilipinas. Kasi traffic dito, traffic dito. Lalo-lalo na pag may mga bisitang mga foreigner, ay, naku, sorry, we have plenty of traffic, blah, 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 blah. Ay, kung ako yon, hindi naman, ito, pananaw ko lang ito. Sinasabi ko sa foreigner talaga, excuse me, you have left your country and you came to another country. This is completely different from your country. Do not look for your country in the Philippines. If you do that, then go back to your country. Ba't mo hahanapin ng Amerika dito? Pilipinas ito. There is traffic, there is hinahanap mo yung Amerika. Di bumalik ka sa Amerika. Pilipinas ito Ayun. So, kaya nga, again, mawalang galang na, ha? Dami sa ating mga kamag-anak nag-uuwian sa Pasko, dito magpapasko, dala yung mga anak, dala yung mga, Mommy, I can't stand it. It's so hot. Di pumunta ka sa Antarctica. Punta ka sa Alaska. Mommy, what are those? Parang hindi pa nakakita ng lamok. Bakit wala bang lamok sa Amerika? 6 na taon ako sa Amerika, may lamok dyan. 6 na taon ako sa Amerika, may langaw dyan. Sasabihin mo, oh, Mommy, I'm scared. What are those? Dragons. Butiki yan. Dragons. Ipa-aircon mo pa yung kwarto. Maghahanda ka ng dinuguan, maghahanda ka ng dinengdeng, maghahanda ka ng kung ano-ano. Ayaw kainin. Mommy, I like pizza. I like hamburgers. Ginasusan mong pamamalengke yan. Ayaw kumain ng ganyan. Kaiitim naman. Excuse me. Wala akong pinatatamaan. Magpapaya soap kayo. You know what I mean. You know what I mean. Mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Respect. Respect one another. Ayun. And then, sabi pa in conclusion, sabi ng BBM, ito sana ang mga katangiang isa sa buhay natin ngayong bagong taon dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Ayun. So, ginamit ko lang yan in order for us to review kung ano man yung ating mga dapat baguhin o asikasuhin sa New Year na ito. At ito nga, among the resolutions na perhaps nagawa ninyo o gagawin pa, sapagkat nakita ninyo na, oops, ang hirap pala nito, balik na naman ko sa dating ugali. Ayan. Number 1 na dapat asikasuhin is spiritual growth. Spiritual growth. Lalong-lalo na your relationship with God. Bakit? Mamamatay ka Ako, 76 years old na. Mas malapit na ako sa kamatayan kaysa sa inyo. Mga bata pa kayo. Hindi pa nyo naiisip ang mamamatay. Naisip lang niyo, ang mamatay nang dahil sa'yo. Pero not now, not yet. Lalo na kayo, nasa death care service industry kayo. Alam niyo,
Kaya kayo may trabaho kasi namamatay ang tao. Kung hindi mamamatay ang tao, walang St. Peter. Hindi ko naman sinasabi na ipagdasal, sana may maraming mamatay ngayong araw na ito. Sana maraming mamatay para kami magkasweldo. No, not that. What I'm trying to say is, what is your relationship with God? Sa bawat interview ng mga kliyente, hindi ninyo ginagawa ito at nasa corporate office kayo eh. Ang tanungin natin, yung mga nasa field, yung mga nagre-recruit ng mga new members ng St. Peter, anong mga sinasabi nila? Alam po ninyo, may mga bagay-bagay tayong dapat pag-isipan. At kasama na din dyan po ang ating katapusan. Kasi alam naman po ninyo, kung nasa bukid, sabi, yung kalabaw nga po ninyo, mamamatay yan. Yung mga kambing ninyo, mamamatay yan. Yung mga manok ninyo, mas mabilis mamatay yan at kakainin natin yan. Kayo man po, ako man po, mamamatay din. The best approach to client agreement is to make them nod. Oo nga, no? Ay, ano ang dapat kong gawin? Ay, mabuti po ay maging handa. Para kung dumating po yung panahong yan, hindi kayo kung ano-anong mangungutang dito, isasanla yung kalabaw, ibebenta yung asawa, at kung ano-ano. Mabuti na yung handa. At alam po ninyo, kami po sa St. Peter, ayan, yan ang entrada. Kami po sa St. Peter, ay yan po ang aming isa sa mga katangian namin. Handa po kaming tumulong sa pangangailangan. Yeah. Hindi nyo alam ito, nasa corporate office kayo eh. Ang marunong nito, yung mga nasa field, yung mga naghahanap ng mga clients. Kayo, taga-proseso lang kayo ng mga clients, paperwork kayo eh. Yun. So, pag-isip-isipan po ninyo ang ating katapusan. So, ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa sarili ko, pag-isip-isipan natin ang ating katapusan. Haharap tayo sa Diyos. Paano ka haharap sa Diyos kung dito sa buhay na ito, ay hindi mo siya kinilala? Paano ka haharap sa Diyos na hindi mo pinag-aksayan ng panahon? Busy ako eh. Ayan, tanongin mo si Ma'am Del. Ano ang pundasyon ng St. Peter? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be given to you. Unahin muna ang Panginoon. Ito lagi kong inuulit-ulit para akong sirang plaka. Ito lamang St. Peter ang alam ko na nagde-devote ng 2 hours every week for prayer meeting. Kaya pinagpapala ng Panginoon ng St. Peter, seek ye first, unahin mo ng Panginoon. Kaya ngayon, kinikilalang St. Peter, number 1. Praise and thank the Lord. Number 1. Oh. Bakit number 1? Sapagkat sa St. Peter yan, ang Diyos ang number 1. Amen? Muli malakas sa palakpak. Ang Diyos ang number 1. So, number 1 area na inyong asikasuhin, what is my relationship with God? May panahon ba ako sa Diyos? May panahon ba ako sa panalangin, prayer? Do I spend time with God?
Maano man lang na bago ka magsimula ng trabaho, mag-sign of the cross ka if you're Catholic. Lord, I offer you my work today. God bless me. God bless all my fellow workers. God bless St. Peter. Malaking bagay na yun. So, set aside regular time for prayer and reflection. Another point is join a group like what we have, where we grow together, walk. Di ba kanina kinanta natin, walk, 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 walk in the Lord. Together, we walk in the Lord. Together, we ask for His blessing. Ayun. Together, we acknowledge God's blessing. Para na naman akong sirang plaka at paulit-ulit. Magpasalamat kayo sa Panginoon Diyos at may trabaho kayo. Napakarami kayong mga kamag-anak, kakilala na walang trabaho. Na nakikiusap siguro sa inyo, o baka naman may opening pa dyan sa St. Peter. Baka naman pwede ako. Yun. Maraming salamat na lang sa Panginoon Diyos. At you do not have to go abroad to the Middle East. Sabi ko nga mag-apply ka lang sa Middle East kung handa kang gahasain, handa kang sipain, sampalin, duruduruhin, duraan, ipagkait ang pagkain, walang bigay na higaan, nakasandal ka sa refrigerator, sa ilalim ng mesa. Mabuti pa yung mga hayop nila at pinapakain. Mamaya may break na naman kayo. Mamaya may lunch break na naman kayo. Mamaya may na naman kayo. Subukan mong mag-Middle East ka. Subukan mo. Praise and thank the Lord. Kaya huwag mo sasabihin na, ang hirap naman dito sa St. Peter, ang layo-layo, ang hirap pumasok. Subukan mong mag-Middle East. Yun lang masasabi. Subukan mo. Alam ko yan. Nagpupunta ako doon nagbibigay ko ng retreat dyan May isang Pilipino na bundol ng sasakyan. Idinimanda yung nakabundol sa kanya. Ano sabi ng huwes? What did the judge say? It's your fault. Not the driver's fault. It's your fault. Ang sabi ng Pinoy, why, Your Honor? If you did not come to this country, you would not be hit by that vehicle. Tingnan mo yung pag-iisip ng mga yan. Gusto niyo ganon? Ay, sige, lakad doon. So good. So good. Magtatrabaho ka sa isang bansa, ang tingin sa iyo ay hayop? I don't think so. So, praise and thank the Lord na may trabaho kayo dito. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kahit papaano. Read the Bible daily. Kaya mahalaga itong prayer meeting na ganito and so on. The second area, at sikasuhin ninyo, health and wellness. Magpapacheck up kayo. Alam ko meron kayong mga health program and so on. Physical health. Take care of your physical health so that you live more fully and make the most of your time with family and friends. Ang puhunan ninyo ay kalusugan. Pagka nagkasakit kayo, ilalayo ng Diyos. Nasaan kasi may sakit. Nasaan kasi nagdadialysis na. Nasaan kasi ganon, inopera ka. Take good care of your health. Yan. Ang sabi ng mga doktor, mga easy lang naman ito. Exercise regularly. Huwag kayong masyadong nakaupo all the time. Tumayo. Maglakad-lakad ng kaunti, maglakad-lakad ng kaunti, and so on.
Focus on hydration. Huwag kalilimutang uminom ng tubig. Often. Sabi ko sa doktor, ay doktor, ayoko inom ng tubig. Ako mismo nagsabi niyan sa doktor ko. Ihi ako ng ihi. Anong sabi ng doktor? Never mind. It cleans your kidneys. It cleans your system. Start habits that will help you get better sleep and so on. Huwag masyado mag-social media pag tutulog na. Mahihirapan kang matulog. Tapos pagdating mo sa opisina, sablay ka. Ganyan. Alright. Third area, relationships. Relationships. Relationships are very important. Help one another. No one is an island. So, mga kapatid, as we begin this new year, and we have just begun, entrust everything to the Lord. Amen? The Lord has blessed us, and the Lord will continue to bless us now and always. Magsitayo as I give you the blessing. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.